Hello, welcome back to our YouTube channel. And this afternoon, our topic is quite different compared to the others. It's because I normally talk about, visa processing, papers needed for the direct hire, opportunities here in Vietnam, and, everything about Vietnam. For now, I am going to discuss about the uh, issue, not really issue, the thing that I observe recently with my bakit ako nagtataga or nag-English? Mag-Tagalog ako. Sorry. So, pag-uusapan natin yung na-observe ko kamakailan lang. And then, just for today also. Today is Sunday. And then, marami ako nakikita na, senior teachers from DepEd nagre-resign, like 10 years in DepEd, 15 years in DepEd, signing off, something like that, na umaalis sa sispisyo. So, I, personally, DepEd teacher din ako, a few years ago, tapos nag-resign ako and then I chose to work abroad at nandito ako ngayon sa Vietnam. And parang nakikita ko yung maraming nagre-resign despite sa mga tawag dito, mga promotions nila, teachers 3 na sila, supervisor, head teacher, 'di ba malalaki na yung sahod nila? Bakit sila nagre-resign? So recently may nakita ako dito na post like maybe 4 hours ago. This is in Ilonggo. I will just read it in Ilonggo. It says, daw, amat-amaton kita patay sang DepEd, hindi maistorbo ang instructional block, pero ang personal na rest ng teachers gamiton. Nami mag-resign nami mag-resign kag mangita na lang iban. So it says na inuunti-unti na daw napatay yung mga teachers natin sa DepEd. Ah, gusto nang gusto na yung anak ko yung anak ko na andito ka Sunday kasi. So nandito siya sa tabi ko. Hindi niyo siya makikita pero nandito siya sa tabi ko. Um ito nagsabi na isa pa kakapoy palang gaon sang system bisan ginahatag ta ang tanan pero ginaamat-amat na taya ubos. So kahit na ang hirap daw mahalin ng sistema even though na binibigay na natin lahat-lahat pero unti-unti na daw tayo inuubos yung ganon. Ah, okay lang kung talagsa pay gasunod-sunod na wala na gid ya pahuway kabay pa makabatsyag ang babaw sini. So Sabado at Linggo daw nandun pa rin sila sa trabaho, sunod-sunod na raw, wala na raw pahinga. Sana maramdaman yung nasa taas nito. And then here, akon mag 10 years in service na mahalin ko talaka balik-balik bisan Saturday and Sunday. So meron nag-comment dito na 10 years in service na daw siya. She's thinking of resigning. It's because napapagod na siyang pabalik-balik ng Saturday and Sunday. I don't know what is happening right now in DepEd. Bakit pabalik-balik ng Saturday, Sunday? Yun. Why ka pasugod ka mo magbalik Saturday and Sunday ko kag mag-upra? Why man na mahimo in your head kung hindi ka mo mag-upra Saturday and Sunday? Tinatanong bakit kayo pumapayag na bumabalik kayo sa school to work even if it is Saturday and Sunday, wala naman daw magagawa yung head nyo kung ayaw nyo magtrabaho. Ganon. Totoo naman, di ba? Just go with the flow na lang with the system. Pangita diskarte nga hindi ikaw makapoy sa DepEd. Make sure gyapon nga do your responsibility as a teacher nga hindi magmango ang mga kabataan ta. Yeah, tama naman just go with the flow. Hanap na lang ng diskarte para hindi mapagod sa DepEd. But in my case, 3 years in DepEd, I'm greatly honored to be to be part of DepEd, tapos na nakapasok ako, nakaturo ako ng 3 years, and then I'm so thankful with
that opportunity dahil marami akong natutunan, na marami akong nakita, marami din akong na-explore. But sabi ko nga sa sarili ko, hindi para sa akin ang DepEd. Kasi nga, each and every one of us, we've got our differences, we've got our backgrounds, we've got different, agenda sa buhay natin. Yung iba meron na satisfied na mas stay sa DepEd. Ako, 3 taon lang, nag-resign na agad. It's because hindi ko nakikita yung future ko sa DepEd. Dahil napagod ako. Napagod ako sa sistema. I was very tired. I've got no, rest. Kasi nga maraming bring home na activities or mga gawain. Even though I was just a teacher one, um, na-drain ako. Wala naman ako masyadong responsibility sa school, just teaching alone. Pero yung pagod na pagod ka pagdating mo sa bahay, hindi ka na makagawa ng mga gawaing bahay, hindi mo na maalagaan yung anak mo, especially me, may baby pa ako that time. As in, nangayaya talaga ako right after na bumalik ako from maternity leave. Doon ako nangayayat na parang sabi ko, hindi na tama ito. So now that I am here in Vietnam, my kids, my daughter is with me, my husband is with me, nakita ko yung diferensya ng lahat, naaalagaan ko yung anak ko, nakagawa ako ng household chores, tapos, ang mental health mo okay kumpara nung nandun ka sa Pilipinas. Especially yung mga bayarin, yung sweldo mo, nandito sa Vietnam, nagtiteach lang ako ng 4.5 hours a day. And then, 1.5 hours sa umaga, free lunch, tapos uuwi ako, magnanap lang ako or gagawa ako ng mga gawaing bahay or, in my case, gumagawa na ako ng mga learning materials ko, preparation for the afternoon classes or evening classes. Tapos babalik ako ng work na 3:30 or 4 o'clock para mag-prepare na para sa 5:30 na klase ko until 9:15 in the evening. Ganon. So pag uwi ko, nandito na yung anak ko, nakakain na siya kasi nandito yung asawa ko din. And then I was able, not I was, kasi I can still take care of her. Like, matutbrushan siya, mag-usap kami dalawa, machismisan kami mag-ina, tapos papaliguan, patulugin siya. Sa Pilipinas, hindi ko siya nagagawa ng ganun. Kasi para yung bugbog yung katawan ko na hindi ko alam. Yun. So, naiintindihan ko kung bakit nadidrain din itong mga kaguruan natin sa Pilipinas. Here, may nag-comment na din na isa na 15 years na daw siya that she's thinking of resigning also. And isa pa, true gid na ya ma'am, imagine madungan pa ang mga activities, may sports coaching, may journalism, may ara pag training and seminars, ay nano na lang iniato niya. So yung parang sunod-sunod daw ng mga activities, may sports coaching and everything, tapos sunod-sunod pa. Now, amo na ang rason damo ka abroad nga mga hupin pa sa serbisyo. Oops, ouch. I'm one of them. Okay. Depende na sa inyo if mapasugod ka mo, i-sacrifice ang inyo personal na time. You are what you tolerate. Ako wala ko yung kapasugod, isturpuhon ko. Mabukto lang na daya, imo ugat ta sa akot. All right. So here, I sympathize with you, ma'am and sir. Dawa ay gid kita ya padao kung gusto ta nga hindi maisturbo ang klase. Kita naman isturbuhon. Pero sige na lang kay diri ang burugasan ta kag madamo sang gusto magsulod nga di pa jakod kasulod sa work. Yes, that is very true. Ito yung bread and butter, tapos maraming gusto papasok sa DepEd hindi makapasok ganyan. Kung kilala ko pa amo dia profession nga kung obra na pangita mo sumo siguro karay ay ito no taga Iloilo.
Ah, pero sige hapon sa aton ang choice kung pabayan ta nga patyon kita sa obra madiskarte man tagamay kung mapatay ka mahambal na lang higher ups mo hay napatay gid si ma'am huwaran gid siya din amutan ta tag 50-50 pesos kag next month may ibulos na and you are just a part of a history that will be forgotten. That is very true. So yun ang ayaw ko kasi uh, nakita ko na, during my first year, 59 years old na si ma'am, yung co-teacher ko. Namatay siya dahil sa, yung brigada eskwela yun, bigla siyang namatay. Dahil na stroke sa daming gawain, gano'n. And then, nalaman ko na parang nahihirapan yung mga pamilya niya kunin yung benepisyo niya sa GSIS and then gano'n kasi may maraming papers kasi si ma'am siguro maraming loan, ganon. So, nahihirapan sila magkuha dahil nga, so, parang 1 year na lang, she was like 25 years in service, 1 year na lang, yun yung inaasam-asam niya na mag-retire na siya. Like, namatay siya ng June, tapos magre-retire siya ng December sana. Yun. So, hindi niya naramdaman yung freedom na sinasabi niya. Sabi niya, at last magkakaroon na ako ng freedom. I would be able to go to places na hindi ko na napuntahan. Magbabakasyon ako. I will have so much time with my kids. I will spend time with my family. Ganon. Yun yung sabi niya. So, parang na-realize ko. Tapos, yun, nag-ano lang kami ng 50 pesos per teacher, ganun, yung nag-abuloy kami. And then the following month, mayroon ng kapalit si ma'am sa sabi ko, ganito pala yun na, 25 years in service, tapos hindi niya nagamit yung mga benepisyo. So yun nakita ko na parang hindi para sa akin yung ganito na ah mamamatay ako sa serbisyo na hindi ko nakamit yung pangarap ko na, mag-travel, bakasyon or mag-spend ng time sa pamilya, yung siserbisyuhan ko yung anak ko, yung anak ko naman yung tuturuan ko, ganon. So, doon pa lang sa unang year ko sa DepEd, parang sabi ko, ay, nakakatakot. So, siguro sige, aalagaan ko na lang yung sarili ko para hindi ako magaya kay ma'am. Bigla na lang nawala. Ganun. I was so sad seeing, my co-teachers death. Tapos, the following year, yun nga, nanganak ako. I was so gladly, I was so happy na nandiyan si DepEd na kasi COVID time yun na madaling mag-teacher's loan kasi na 50-50 ako sa hospital dahil nga na-cord call yung anak ko and then yung budget namin na na-prepare was like 100,000 lang. Kaso nga lang COVID time ang laki ng babayaran kasama yung PPE, yung ganon, di ba? So, nandyan si DepEd na nagpahiram. And then, kung wala siguro si DepEd, yung teacher's loan ko, ewan ko kung anong nangyari sa akin siguro with and then, tsaka yung buhay ng anak ko. Yun yung isang bagay na hindi ko makakalimutan at grateful ako sa DepEd dahil nga na-survive namin ng anak ko yun at tsaka buhay ako, buhay yung anak ko, okay kami dalawa. Dahil nga nakabayad kami sa hospital at tsaka meron kaming pang down sa emergency CS ko nung time na yun. Yun. But if given a chance talaga na mag-serve ulit sa Pilipinas, kung mag-change siguro ang sistema ng pamamalakad sa DepEd, siguro babalik ako is because I want to serve our country also. Pero for now, sa nakikita ko na ganito yung mga changes, tapos na ganito yung nangyayari, na yung mga kabataan natin is hindi na didisiplina ng maigi, yung ganun ba, yung lumalaban na sila sa mga teachers nila, sila pa yung, tawag dito, sila pa yung mga, uh, isog, anong isog? Matapang.
mas matapang pa sila sa teacher. Dito kasi sa sa Vietnam, nagtuturo ako tapos meron akong teacher assistant which is a Vietnamese teacher. Siya yung bahala na sawayin yung mga hindi nakikinig na bata, yung mga hindi gumagawa ng homework nila. Siya yung kumukuha ng mga activity book, chine-check niya. Ang focus ko lang talaga dito is magturo, to teach and to make lessons, interactive lessons for the students to enjoy. Yun yung gawain ko lang. Wala akong na magre-record ako ng scores, i-check ko. Even though na ako yung gumagawa ng mga activities nila at saka homework nila. Pero after that, wala na akong gawain. Yung sawayin yung mga bata, nasisigaw ka, hey, eyes on the board, hindi ko na yan gawain. Magtuturo lang ako, nandiyan lang ako sa harapan, tapos pag mag-start na ako ng turo, yung Vietnamese teacher na yung sasaway, iikot-ikot, tapos i-call yung names ng bata na hindi nakikinig. Yun. Sa Pilipinas kasi, 51 students, 50 students, 60 students, minimum of 50 students. Yun, for example, sabay-sabay silang sisigaw, sabay-sabay silang makikipag-chismisan. Ikaw na teacher, halos mamaos ka na sa sisigaw na, tumahimik kayo, makinig kayo, ganito, ganyan, ganyan. Tapos kung tatawagin mo po yung pangalan, tapos papagalitan mo, maybe, yun, papatawagin, ipapatawag ka ng principal kasi pinahiya mo si student na ganyan, na anak ng PTA president, gano'n ba? So dito, hindi. So wala akong obligasyon sa ganyan. Magtuturo lang talaga ako and make the students learn and then enjoy the class. Yun yung pinaka-main na gawain ko dito. Yun, yung responsibility ko dito. Wala na akong sisigaw-sigaw pa. Okay? And then, continue tayo. Tama, kid. Kung may iban lang nga obra nami mag-resign kag yaw-yawon ang DepEd, charing lang. Yaw-yawon ang DepEd. And then, kung instructional block gani ilagit kay wala activities, pero kung Sabado kag Domingo ila pagit. Yeah. So, maraming maraming naglelekramo. Kung personal rest gani, patsa imo cellphone, bala kag magpamalandong obrahan na within working time lang buti nga sa DepEd, di ba, Saturday, Sunday, yung nyo, yung off nyo. Dito sa amin, Sunday lang talaga. So, I don't know what is happening right now sa Pilipinas. Kasad pagit kay every weekend ka na lang gani gapuli sa imo pamilya daw preoccupied pagit ya sa school activities. Oh, it's so sad. DepEd slogan, kung di kaya resign, kay damo pila ma-apply, go. Oh, hi. It's so sad na nabasa yung ganito. Ay insakto gid kapoy ka na 5 days teaching, rest na tani Saturday and Sunday para maka-regain energy. Ay pareporton pagali weekend kay may activity. Oo, nami ipa 888 labi pagkit kay permi lang may alamutan nga may budget man. Ay nano diin nagkadto sir ang budget palihog review sang ginaupra mo kasi nalipat ka lang para hindi na mag-amot personnel kay palareho laman kita nga wala na net pay. Marami siguro si teacher. Pangabuhi supong balaan man ina naton tanan. So, hala. So, puti nga yung DepEd 5 days lang yung teaching sa amin hanggang Saturday. Pero dahil nga sa bugbog, sarado ko naman sa activities at saka sa turo, you will wake up early in the morning, nandyan ka from 7:30 to 4 o'clock or 4:30 sa school. Tapos pagdating mo sa bahay, pagod-paguran ka na, hindi ka na makakaano. So, parang nakakasad din. Sa akin kasi meron ditong uuwi ako ng tanghali, libre pa yung lunch namin, uuwi ako ng tanghali, makakanap. And then isa pa yung gusto ko dito kasi it's a must for everyone. Matanda ka man, bata ka man, teacher ka man, estudyante ka man, it's a must to take a nap.
merong time sa pagtulog at mag-rest yung lahat. Teacher may right mag-rest ng lunch time. After lunch, magre-rest si teacher. At ano niya yun, right niya yun. Hindi pwede na sasabihin na, teacher ka, tapos hindi ka natutulog ka. Hindi po pwede yan. Alagaan mo yung bata namin. Lahat dito natutulog. Kahit yung mga nasa palengke, yun, pagpupunta kami ng lunchtime, talagang, may siesta time si ano, si si Tatang, si Mamita, gano'n. Merong lunchtime talaga. Lahat dito natutulog. Yun yung wala sa Pilipinas. Dapat si teacher gising. Bawal matulog, bawal magpahinga si teacher. After lunch, dapat mag-lunch kasama yung mga bata. Dito, binavalue nila yung health ng tao. Yun. At saka ito pa, resign if you're not happy. Kung may pupuntahan naman, bakit hindi ano? Pero sa Pilipinas kasi ngayon, mahirap na maghanap ng trabaho. Tapos kung gusto man mag-abroad ni mama at saka ni sir, wala namang pera pang process. Kasi papunta ng Amerika, I've been there. Nag-apply din ako papunta sa Amerika. Kailangan ng 800,000 minimum or 600,000 minimum para makapunta ka sa abroad. Hindi ko na i-relate yan, I mean, i-enumerate yan kung saan mapupunta yung 600,000, 500,000. So kung si teacher, may mga teacher's loan na, tapos kailangan pa magbayad ng 500,000, 600,000 papunta sa Amerika, tapos babayaran niya yan monthly, tapos plus yung teacher's loan, babayaran niya rin. Tapos ang ending, yung sahod niya doon, malaki yung babayaran niya doon ng mga bahay, tax, ganun. Ang ending, stress pa rin si teacher kasi nga wala rin natitira sa kanya. Yung ganun ba? Hindi ko naman nila lahat pero some of the teachers, kasi may nababasa din ako sa mga J1 visa, ganun pa. Kasi nag-apply din ako. Isa din ako sa mga teachers na yun na nangarap na magpunta sa US. So, ibang istorya na naman yan, Okay, and then, pabalikon ka Saturday kay as required. Kung di ka magbalik, ipa-require ka explanation na ano niya man, pwede na absinan na lang. Kaysa explain pa, yawa. Uy, okay, si teacher. Hindi ko alam kung matutuwa ako yung sakit sa dibdib kasi naranasan ko din yun, na-require kami na pabalikin kami ng Saturday. Ganun. Keep yourself healthy, ma'am. Work kita para sa mga bata. Sila na lang unahon ta. Hindi kita magpalamon sa sistema. So, kahit naunahin mo yung bata, kung yung bata ayaw naman magpauna, ayaw naman nila na i-guide sila ng gusto, tapos ikaw pa yung may mali, mas gustuhin po na lang alagaan ko yung anak ko. That's my own opinion, okay? Kaagwanta na lang ko siya after 4 years matapos ang loan ko, ma-resign na ako, goodbye. Yun. Tapos tapos yung loan, nag-loan ulit. So, may extend ulit si teacher. Hindi na makapag-resign. But I am really hoping na, lahat tayo makawala sa loan kasi isa ako dyan. Until now, nagbabayad pa rin ako sa China Bank at saka sa City Savings. I am really hoping na, makabayad tayo sa ganyan. Kasi kulang na kulang talaga yung salary natin sa Pilipinas. And anyway, so what's my common denominator about this is that yung nakakaawa yung mga teachers natin sa Pilipinas, they work so hard. And dedications ng mga teachers sa Pilipinas ay kakaiba talaga. Maglelekramo, pero magtatrabaho pa rin. They will still show up every day. They will still smile every day. Nakikita ko yan. And then 25 years in service, 30 years in service. Alam mo yun, yung parang, paano nyo yun? How to be you? How to be like that? Na hindi kayo nawawalan ng drive to continue working despite of all these challenges. So, sa mga teachers natin dyan sa Pilipinas, saludo ako sa inyo. Alam ko napakahirap ng sistema ngayon dyan sa DepEd. And I am
praying and hoping na sana, madagdagan din yung sahod natin sa Pilipinas, ano. Kasi marami mga politiko na nagsasabi na dagdag sahod. So I'm really hoping for the best sa ating mga teachers dyan na kaguruan sa Pilipinas. So anyway, again, this is Malps and I'll see you in my next vlog. Bye!